So what is up mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal. So yun, ang video ito ay mula kay Philippines Trending News. So meron itong pamagat na kakapasok lang, Diyos ko, babala na ninilikado tayo. Maghanda na. Nawasak ang barko ng Pinas, umatake China. Nako, ano na naman to, men? So yun, bago natin simulan, Philippines Trending News, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, Diyos ko, babala na ninilikado tayo. Maghanda na. Nawasak ang barko ng Pinas. Umatake China. Nako. So again, Philippines Trending News, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Na ito, naniniwala ang National Maritime Council na hindi mali ang patuloy Ulit. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, naniniwala ang National Maritime Council na hindi mali ang patuloy na pagsusulong ng Pilipinas ng mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagiging agresibo ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Ayon kay National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez, hindi magdudulot ng magandang interes para sa bansa kung magkakaroon ng mas maraming kinetic action o tutugunan din ito ng puwersa ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na resolbahin ang issue sa pamamagitan ng diplomatikong pamamaraan na hindi gumagamit ng anumang uri ng puwersa. Ang Pilipinas... Ang kasi ito ang ibig sabihin nitong diplomatikong paraan is kahit na ayaw makipagdiplomasya ng China, bali ipupush through pa raw din natin. Tapos, yun nga, parang patuloy pa rin yung pagtindig natin. Diba? So, for sure, may kalalagyan din naman talaga yung China kalaunan yan, men. Magtiwala lang tayo sa plano ng administrasyon. Tuloy. Ay compliant sa Code of Conduct na nilagdaan ng Pilipinas noong 2002. Malinaw sa nasabing kasunduan na mga partido kabilang sa mga signatories ay iwasan ang mga aktibidad na magreresulta sa escalation bunsod yan ng hindi pagkakaunawaan. Git ni Lopez, hindi magiging mali ang hakbang ng Pilipinas kung ang diplomatic approach ang ipatutupad nito. Dagdag pa ng opisyal, hindi nakakatulong sa confidence building measure ang patuloy na agresibong aksyon ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Sinabi pa nito na ang ginawang pagbangga ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard ay isa lang uri ng o hindi tamang gawin ng naturang bansa. Kung ngayon pakinggan natin... Akala kasi ng China, men, every time na may gawin silang mga aggressiveness dito sa atin, ay hindi natin yan magagamit laban sa kanila pagdating ng araw. Diba? So parang ano lang yan nasa sayo ang tapos nasa Pilipinas ang huling halakhak. Parang ganun ba? Ang bahagi ng pahayag ni NMC spokesretired Vice Admiral Alexander Lopez. If we'd be going beyond diplomatic or peaceful approach, you can just imagine, maybe if you're referring to more kinetic actions, that would not be to the best interest of our country and of China and even in the region. So we're looking at this approach. We can never go wrong by using this diplomatic and peaceful approach. And we are compliant to the Code of Conduct that we have signed in 2002, that among others, parties will will exercise restraint in the conduct of activities that would complicate or even escalate the dispute in the area, among others. Of course, titirahin din to ng mga taga-kabila. Expect na natin yan. Diba? Bahagi ng pahayag National Maritime Council spokesperson retired Vice Admiral Alexander Lopez. Samantala, pinaubayan na ng National Maritime Council sa Department of Foreign Affairs ang posibilidad na iakyat sa mas mataas na antas ang paghahain ng reklamo laban sa China kaugnay ng insidente nitong August 19 sa Skoda Shoal. Ang kay National Maritime Council spokesperson, retired Vice Admiral Alexander Lopez, isang seryosong pag-aaral ang gagawin ng Department of Foreign Affairs sa nasabing asunto. Sinabi naman ni Presidential Assistant to Maritime Concerns Secretary Andres Centino na posibleng alimang United Nations body ay doon idulog ang kaso laban sa China. Kaya nagdagdag na niya ang kanilang lupon ng 3 miyembro, kabilang na ang Solicitor General, National Security Advisor at National Intelligence and Coordinating Agency o NICA na dati namang hindi kasama doon sa komposisyon ng konseho. Maliban dito ay sinabi pa ni Lopez na posible rin na ikonsidera ang Department of Foreign Affairs na isulong ang pagpapalawak sa nauna ng provisional understanding doon sa China hinggil naman sa rotation and resupply missions sa Ayungin Shoal. Wait lang ha. Tapos ito pa guys, itong ipinaubaya sa DFA ang pagsampa ng kaso laban sa China.
sa United Nations body. So parang ito yung ito yung hinahakot natin. Kahit na parang nararamdaman na ng mga kababayan natin na, bakit hindi tayo pumapalag, kawawa na tayo masyado. Ito yun guys, yung mga ginagawa kasi ng China sa atin, parang nililikom natin yan. Parang yun, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsampa ng kaso dun nga sa United Nations body para soon, syempre kapag makita na talaga nila na parang hindi na talaga tama tong pinaggagawa ng China. So need na talaga tong aksyonan, something like that. So yun yung inaasahan natin diyan sa pagtindig natin na yung tipong halos grabe silang mga atake sa atin tapos tayo hindi pa rin talaga tayo gumaganti. So parang ito kasi yung taktika natin 'di ba? Parang nililikom natin para solid yung one punch natin pabalik. Pa din ito sa iba pang maritime areas o kaya naman sa buong area ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Matatandaan na sinelyuhan ng Pilipinas at China ang Provisional o Preliminary Understanding para yan sa Rotation and Resupply Mission sa Yungin Shoal. Subalit hindi inakala na wala pala itong bisa sa iba pang bahagi ng kargatang sakop ng West Philippine Sea. Kaya nangyari ang insidente sa Escoda Shoal. Sa kabila nito ay ginit ni Lopez na mandato ng Coast Guard ng anumang bansa na pangalagaan ang kaligtasan at buhay at magiging ari-arian sa bahagi ng karagatan. Subalit malinaw anya na nilabag ito ng China nang magpatupad ito ng mapanganib na pagmaniobra sa kanilang barko na nauwi naman sa pagbangga nito sa barko ng Philippine Coast Guard na nagdulot ng pinsala. Kung ganyan, narito pa ang patuloy ng mapahayag ni NMC spokesperson Retired Vice Admiral Alexander Lopez. Sila mismo yung magpapatupad, and yet they were the ones who made these aggressive actions. So, di ba, it's 180. Yan yung isa sa nakakatawa din talaga, men. Agree, right? Of what they are supposed to do and what we have done in the morning of 19 August. So what's our plan? So okay. Maybe that's one area where maybe the scope of the understanding between the two countries. Baka this is being seriously studied by our Department of Foreign Affairs. Baka pwedeng ma-extend in other areas in our maritime domain. Meaning? Tinigyan ni National Maritime Council spokesperson Retired Vice Admiral Alexander Lopez. Malaking banta na paparating daw po sa Pilipinas, mga sangkay, papasok daw po bago mag-Oktobre. Anong banta kaya itong mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito yung balita ngayon. La Nina, posibleng magsimula bago mag-Oktobre. So ayan, credits din kay Mr. Sangkay Janjan TV. Susuportahan nyo rin yan, guys. Hindi pa pala nagsisimula ang La Nina. Akala ko, nung time na dumaan itong Karina, diba, ang laki pong issue ang ginawa ng Karina na yan, mga sangkay. Pagdating sa flood control system at marami pa pong paghahanda, dito po talaga nabuksan. Ngayon, kung nakakagulat lang, hindi pa pala ito nagsisimula, itong linya. Ayan posible daw magsimula bago mag-Oktobre. Ang ibig sabihin, mga sangkay, hindi pa pala yun. Mas malalakas pa ang paparating dahil wala pa palang La Nina. Tandaan nyo po, ang La Nina ay, ito po ay kabaliktaran, mga sangkay. Sa El Nino, ang El Nino ay init ng panahon. Nagkakaroon po ng mga pagkatuyo. At yung mga sakahan, mga sangkay, ay isa sa mga apektado. Nakaraan, mga sangkay, ilang bilyon ang nalagas, mga sangkay, sa mga magsasaka dahil po sa El Nino. Pero itong La Nina, mas malala po ang maidudulot dito. Kasi nga po, ito yung ito yung patikim ng kalikasan sa atin. 'Di ba? Na yun nga, El Nino, kapag ka El Nino sobrang init, like umaabot na ng 50 yung init. Tapos tayo parang halos hindi na tayo mabuhay sa init or parang nakakatamad ng lumabas. Like, ang hirap magtrabaho sa labas. May mga nagkaka-heat stroke pa, di ba? Tapos ngayon, kapag nag-pray naman tayo na sana umulan para mawala yung init, kapag uulan naman dito sa Pilipinas, yung La Nina, nakakatakot din siya kasi babahain din tayo. Di ba? Parang ganun ba? Well, yung sa init, of course, tayo-tao, meron tayong pananagutan doon. Kasi yun nga sa mga pinaggagawa natin, yung mga malalaking factory natin, yung mga usok dito sa lupa is parang yan yung babalik din sa atin. Kaya nagkakaroon ng global warming. Dito naman sa La Nina, yun nga yung mga puno natin, pinagpuputol natin, yung mga drainage natin, tinatambakan natin ng basura. Diba? So wala. Tayo lang din talaga yung dapat sisihin dito, mga tao. Diba? Mas pa ito ng malaking damage, dulot po ng mga pagbaha.
Tapos may climate change pa. Naku po. Ano na nangyayari sa ating mundo? Mga kapatid, posibleng sa katapusan na ng Setyembre magsisimula at mararamdaman ang epekto ng La Nina sa Pilipinas. Kaya para maiwasan ang pinsalang iniwan ng bagyong Karina, minamadali na ng gobyerno ang paghahanda. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. So, ayan. Minamadali na ng gobyerno ang paghahanda. Pero ito po ay isang mahalagang paalala sa ating mga kababayan. Please, yung basura po natin. Yun. Wag po tayo magtatapon ni kaunting basura sa kalye. Dahil yung nakita natin sa Karina ay maaaring mangyari ulit. At mas malala pa po yan, mga sangkay. Ako naniniwala ko mas malala pa kung balahura pa rin po tayo. Nakita po natin ang nangyari nung naraang bagyo. Yung Karina, mga sangkay. Lumutang po halos buong Metro Manila. Actually, hindi lang Metro Manila, kundi halos lahat ng tinamaan, mga sangkay. Ang nahirapan lamang po ang Metro Manila. Kasi nga po, hindi po mabilis ang pagbaba ng tubig. Kasi nga po, ang mga daluyan ng tubig, yung mga flood control system, puno na ng basura. Bakit? Ang gagaling. Ito nga din yung isa sa nung bumaha dyan sa Maynila, parang sinisisi nila yung presidente. Kasi nasa na daw yung flood control, inano daw yung flood control. Tapos din natin maamin-amin na tayo lang ding mga tao, do hindi ko nila lahat kasi hindi naman tayo, aware naman tayo sa sarili natin kung nagtatapon ba tayo ng basura sa kalye or hindi. Diba? Pero syempre, meron din naman talaga mga Pinoy na mga loko-loko. Biruin mo ha, kahit nasa mga kalsada, kahit lagyan mo pa yan ng bawal magtapon ng basura dito, nagtatapon pa rin. Diba? Ganun katigas ng ulo yung mga Pinoy. Kahit maglagay ka ng bawal umihi dito, umiihi pa rin. Same lang din dito sa mga basura, na kahit anong ganda pa, anong lawak pa ng flood control dyan. Of course, kung magtatapon tayo ng basura kung saan-saan, babarat talaga yan. Diba? Sige, sabihin na natin na dapat mag-hire yung gobyerno ng tagalinis. Pero hindi yun sapat eh. May times din talaga na yung tayo mismo tao yung maging responsable sa sarili natin ba. Like tayong lahat sana. 'Di ba? Kung hindi man, kung meron tayong nakitang tao na hindi responsable, kahit tayo na lang pulutin natin yung mga kalsada, pulutin natin yung mga basura, itapon natin sa basurahan. Diba? Kahit yun na lang. Ting po nating mga Pinoy dito sa Metro Manila. Tapon lang po tayo ng tapon ng basura sa ali. Ngayon yung mga basura natin, inaanod papunta sa mga kanal, papunta sa mga drainage system, papunta sa mga flood control system. Binaha tayo. Tapos sisisihin natin yung gobyerno. Ang galing, diba? Ang gagaling po natin. So maging disiplinado tayo ngayon pa lang. Diyos mo, Marimar, ang laking paparating, oh. Isa sa mga pinaghahandaan ng pamahalaan ang banta ng La Nina sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula yan bago mag-Oktubre. Pero sa pagtatayari ng Weather Bureau, nasa weak category lang ito. Sa kabila niyan, para kay Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama, dapat pa rin itong paghandaan ng mabuti lalo't mabilis bumaha sa ilang lugar. Yan o. Tingnan nyo mga sangkay, tingnan mabuti. May baha. Kung titingnan po natin ang paligid, puro basura. Ayun o, may mga nakalutang pa ngayon. Diba? Yan po yung malaking problema sa Pilipinas. Basura. Saan lang kasi natin tinatapon, kaya may ganitong klase kalaking baha. Tapos hindi pa pala itong La Nina, ano pa lang to eh. Ano pa lang pala yung patikim pa lang, wala pang La Nina. So, ibig sabihin, mas malalaki pang bagyo ang paparating. Simula pa raw noong panahon ng El Nino, pinatutupad na ang ilang water management measures para mapigilan ang pagbaha sa mga sakahan. Ayun, isa sa problema yan. Yan naman po mga sangkay, papunta sa mga sakahan. Ito naman, hindi problema ang basura. Talagang may climate change kasi kaya ang lalakas po ng mga pagbaha ngayon. So, tandaan po natin, may climate change, kaya po nakakapag-create ng mga malalakas na bagyo. Dagdag pa nitong La Nina, mga sangkay, nako. Paano na lang? Tinuturuan po ng mga farming methods sa mga magsasaka. Ayan o, makikita nyo mga sangkay palayan. Natumba lahat dahil po sa baha. Grabe. Ako, nakaka-relate ako nito mga sangkay kasi may palayan din kami dun sa probinsya. So ito po ang nakikita natin once na bumabaha. Kawawa po talaga yung sakahan at mga magsasaka. Para kung sakaling mapuno ng tubig ang kanilang mga palayan, ang kanilang masakahan, ma-channel nila yung tubig na yon para hindi po malunod yung ating mga pananim. Kabilang sa mga lugar na Yan din yung pinaka-challenge din talaga. Kasi tayo naman, lahat ng tao is meron naman talaga mga pagsubok na dadating sa buhay natin. So yun sa La Nina, kahit nga siguro sa El Nino, kawawa yung mga magsasaka min eh. Diba? Kapag kakapusin ka sa tubig or sosobra ka sa tubig, problema rin. ng gobyerno ang Central Luzon at Calabarzon, kung saan maraming ani ang karaniwang binabaha kapag umuulan. Nako. Pero giit ni Villarama, binabantayan nila ang buong bansa, alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga sangkay, may mga nagka-questions dito, mga nakakarating na mga question against the President or against the administration. Even the Vice President, mga sangkay, di ba sinabi rin po niya na asan na yung mga flood control system natin, palang plano ang gobyerno.
Ang tanong kasi dito, na totoo, anong ginawa ng dating administrasyon? Kasi kung may ginawa noon, mga sangkay, wala rin po ganitong klaseng baha na nakastock. Mabilis na bababa ang tubig. Ako mga sangkay kasi, naniniwala na kahit may flood control system tayo, babahain pa rin tayo. Bakit? Dahil po sa climate change. Matitindi na po kasi ngayon ang bagyo, hindi na po ito katulad dati. So, mga sangkay, ang pinagkaiba... Yan nga din yung napapansin ko eh. Mas palala ng palala yung bagyo, men. Grabe. Kapag mayroon po tayong flood control system, mabilis po ang pagbaha ng tubig. Lalong pagbaba, papunta sa dagat. Lalong-lalo na po kung tayo mga Pinoy, di ba lahura? Kung wala mga basura sa kalye, mas mabilis po ang daloy ng tubig. Ngayon, wala pa ang La Nina, mga sangkay, maghanda po talaga tayo. Hindi lamang sa Metro Manila, kundi buong Pilipinas ito. Yung mga nasa delikadong pwestong lugar na mga kabahayan, naku, ngayon pa lang, ayusin nyo na. Ang mas nakakatakot pa dyan, this coming 2023, na ano na ng mga eksperto na matutunaw yung yelo doon sa Antarctica, which is by 2030 to 2050, maraming mga lugar or mga bansa ang lulubog. Diba? So, paano na lang kaya if ever na matunaw na yung yelo, tapos uulanin pa tayo? Diba? Grabing pagkabaha na yun. Kaya siguro ganyan, dasal-dasal na lang talaga tayo, men. Nakahanda na rin anya ang humigit kumulang 15 billion pesos na pondo para sa ayuda sa mga maapektuhang magsasaka. Bukod pa yan sa Quick Response Fund ng Department of Agriculture. Samantala, pinangangambahan naman na kumalat ang African Swine Fever o ASF sa panahon ng La Nina. Pero ang paglilinaw ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang direktang epekto ang mga pag-ulan sa pagkalat ng ASF. Okay, so ayan po ang malaking problema na kakaharapin ng Pilipinas before ang... So yun lang naman guys. So again, this video is from Philippines Trending News. Tapos yun, Sangkay Tiandian TV support nyo. Ano. So yun pala yun. About naman din pala to sa sa La Nina. Parang babalik din pala siya. No? So I think akala natin tapos na siya. Ay, hindi pa pala kasi sa more on bare months, uulan at uulan din talaga yan eh. Like, anong araw ba yun? Kahapon or nung Biyernes? Grabe, sobrang lakas ng ulan. Biglaan siya, tapos grabe. Bahaan talaga sa kalsada, men. Kahit na may mga drainage naman siya, yun nga, sobrang tagal makababa ng tubig. So, parang tayo ngayon, parang kakabahan na tayo, my goodness, ano na ba itong nangyayari sa mundo, di ba? Parang talaga parang nafe-feel na natin na palapit na ng palapit talaga yung paghuhukumin. Like, kita nyo naman siguro yan, kung hindi digmaan, ulan, El Nino, La Nina, bagyo, lindol, grabe. Yung digmaan din, isa din yun sa pasakit din eh. Yung talaga, yung bagyo talaga, grabe. Palakas na siya. Tapos yung mga lindol pa, sunod-sunod. Like, natatandaan ko last month ata yun. Or last month, grabe. Halos halos every week. Merong merong mga probinsya, mga lugar sa buong Pilipinas. Or kahit saan man sa Pilipinas, meron talagang nililindol eh. Kung hindi man, doon naman sa ibang bansa. Tapos, okay lang yung lindol na mga, 2 o 3. Pero umaabot ng 6, 7 eh. 5, 6, 7, mga lalakas din talaga. So, siguro, yun na mga sinyalis na siguro yan. Though hindi naman talaga natin alam kung kailan talaga matatapos or, dadating yung paghuhukom, Pero, still, paghandaan pa rin natin. Hindi, yung paghuhukom parang hindi na yun pwedeng paghandaan eh. Siguro paghandaan natin yung mga kaluluwa natin, yung kaligtasan natin. Kaya siguro, na talaga, magdasal-dasal na lang talaga tayo, men. Kasi syempre, di na to biro eh. Minsan, papaisip na lang tayo, binabalikan na tayo ng kaligasan, di ba? Or mga signs lang talaga to. So, kayo, anong opinion nyo dito? Comment down below. Tapos, yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Philippine Trending News, support nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, Sangkay Tiandian TV, support nyo yan. So, again, that's it na lang muna. Thank you so much for watching, guys. Filipinoises out. Like, comment, share, subscribe.